Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Senator Ronald Bato de la Rosa, ang namumuno ng Senate Committee, sumabog sa galit dahil sa kasinungalingan di umano ng dating sigang pulis na si Wilfredo Gonzales na nambatok at nagkasanang baril sa isang cyclist na si Alan Banjola. Sa hearing ng Senado nitong September 5, 2023, iginiit ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales na may suot na hard-knuckle gloves ang nakaalitang siklistang si Alan Banjola, kaya't nayupi ang bahagi ng kanyang sasakyan. Base naman sa ipinakitang screenshot sa pagdinig ng Senado, walang suot na gloves ang siklista, taliwas sa sinabi ni Wilfredo Gonzales. Kinumpirma rin ni Alan Banjola na wala siyang suot na gloves nang mangyari ang insidente. Sa kabila nito, nanindigan pa rin ang dating pulis na hindi siya nagsisinungaling sa kanyang mapahayag. Hindi po ako nagsisinungaling. Kitang-kita ko po naka-glove siya. Mamatay man ang buong pamilya ko. Hindi ako nagsisinungaling. Ang giit ni Wilfredo Gonzales. Huwag mong idamay yung pamilya mo sa kasinungalingan mo. Ikaw, Mr. Gonzales ha, I want to inform you that pag nagsisinungaling ka dito, you may be cited for contempt at pwede kitang ipakulong sa baba. Magsabi ka ng totoo, huwag kang mag-imbento ng istorya dito dahil ikaw, dismiss na pulis. Ako, retirado akong pulis. Hindi tayo pwedeng magbubulahan dito. Nakakahiya naman kung laging sasabihin ang mga pulis sinungaling. Ayaw nating masira ang organisasyon natin pagka i-accuse tayo ng sinungaling. Ang buwelta naman ni Senator Bato de la Rosa. Ating panoorin ang buong video. Mr. Willie Gonzales. Oh, thank you for coming over. Good morning po, Your Honor. As of yesterday, alam ko hindi ka raw darating dahil meron kang sakit. At you are advised to rest ng doktor mo. Opo, pero pinili. Buti naman dumating ka, huwag ka mag-alala. Opo, maraming salamat. Hindi ka mamamatay dito. Maraming salamat Kahit po, ano Your sakit mo, Honor. hindi ka mamamatay dito. Bumulot ka pa nga ng baril. Kayang-kaya mo yan, huwag ka mag-alala. May doktor tayo dito ha. Pag ikaw ay magsabi ka, kung medyo tumaas na yung dugo mo or pakiramdam mo. Kung, Juan, ready yung doktor ha, sabihin mo, mag-standby ng doktor dito. Ha? So huwag ka mag-alala. Maraming salamat po, Your Honor. Akala ko hindi ka na magdating. Thank you. From here, let us begin with the presentation ng mga resource persons. Unahin natin muna yung the person himself, the biker himself, Alan Banjola. Please enlighten us what really transpired. Upo ka lang. Lahat from beginning to end up to this moment. Bakit bigla kang andito ngayon? Kasi ang alam ko, ayaw mo nang magpakita at andito ka ngayon. So, from the very beginning, ikwento mo. Para klaro, tanggalin mo lang muna yung kwan. Wala naman tayong COVID siguro dito. Tanggalin mo lang, tapos para maklaro yung audio mo. Go ahead, you have the floor. Sige po. Good morning po sa inyong lahat na nandito po ngayon, lalo na po sa inyo, mga Your Honor. Actually po, medyo kinakabahan ako kasi first time po mangyari sa akin na mapunta sa ganitong sitwasyon. Lalo pong relax ka lang. Nung makita ko po yung anak ko dito na hindi ko alam na pupunta pala dito. So, ganun pa man po, sasagutin ko po kung ano man yung inyong tatanong sa akin sa abot po ng aking makakaya. Maraming salamat po. Yes, ikwento mo na lang. Hindi nangyari kita tanungin. From the start, paano nangyari lahat yan, ha? Sige po. Nangyari po kasi to ng August 8 po. Sa yung kaalaman, ha? Ito, yung totoo lang po talaga. Nangyari po ito ng August 8. Oo, kasi pag hindi ka magsabi ng totoo dito, alam mo na, the consequences, nangyari po ito August 8. Thank you. Pauwi na po ako galing trabaho. Habang binabaybay ko po yung welcome rotonda, paangat po yun. Nasa loob po ako ng bike lane. Bigla po may pumasok na isang kotse. So ang ginawa ko po, dahil maliit na po yung linya, bumaba po muna ako. Pumasok sa bike lane. Opo, nandun na po siya sa bike lane eh. Okay. So bumaba po muna ako doon sa parking side ng South Asia College, inunahan ko po siya.
Kasi wala na pong space para po ma-occupy ko yung bike lane. Dahil nga bisikleta lang po ako, naabutan pa rin po ako ng bike. So, nang time po na yun, nagit-git na po ako sa gilid, sa loob ng bike lane. So, wala po akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako, o mabagsakan ko yung mga pasero na nag-aabang ng sasakyan. So, pagdating po doon sa unahan, huminto po si Ginoong Gonzales. So, dahil papunta po siya ng Erod, ako noon papunta ng Quezon Avenue, nagtapat po kami dalawa. In short, hindi mo nabangga yung likuran ng sasakyan niya. Nasa loob po ako ng bike lane, Your Honor. Hindi nga, ang tanong ko, Hindi po. hindi yung nag-sudden brake siya, binangga mo Hindi siya. kasi kung nabangga ko po siya, susubsub po ako sa Okay. salamin ng ano niya, ng Tinapik kotse po. mo? Tinapik ko po kasi Yung nasa tapik mo ba, nakasira sa kotse, na-yupi yung kotse dahil tapik mo? maliit lang po yung kamay ko, Your Honor. So, siguro naman, hindi ko kayang yupiin yun. So walang yupi. Wala po, nandun po ako sa loob ng bike lane. So, paglabas po, nagkatapat kami. So, nakita ko nga, medyo may edad na si Ginoong Gonzales. Medyo siguro, dahil na rin po sa traffic, medyo pagod na rin, uminiter po siguro ang ulo niya. So, ako naman po, hindi ko na po siya pinansin kasi parang tatay ko na rin po Dumiretso na po ako. Dahil doon po sa kanto ng Welcome Rotonda, may mga lumiliko pong sasakyan na galing E. Rodriguez, saka mga sumasakay po ng mga pasahero. Lumabas po muna ako konti ng bike lane kasi hindi po ako makakapasok Tiyempo naman po, nang pabalik na ako ng bike lane, doon na po pumasok si Ginoong Gonzales. Doon na po nangyari po yung kinat na po niya ako at nabangga ko na yung gilid ng kotse po niya. Before that, wala kayong sagutan? Yung una, yung Hindi ko na po sinagot pagbaba niya? Hindi ko na po si Ginoong Gonzales kasi nga alam ko mainit na po ang ulo. Paano mo masabing mainit ang ulo? Anong Kasi pinagsasabi iba niya? na po yung itsura niya po So, Alam mo may galit na po talaga sa mukha niya. Siguro dahil na rin po sa pagod, dahil sa edad na rin po. ikaw hindi ka rin nagalit? Hindi po ako nagalit, sir. Hindi mo Kasi siya minura? nang nakita ko po siya nagalit, wala rin pong mangyayari pag kinausap ko siya. Dahil ang taong galit po, pag kinausap niyo, sigurado, walang patutunguhan yung usapan niyo po. Yeah, go ahead, Mr. Chairman, with your permission, tanong ko lang gaano kalakas yung iyong pagtapik sa kotse? Ang tapik ko lang po, parang normal. Medyo may kalakas. Kasi sa totoo lang, Hindi, kasi sa isang interview mo, na amin mo na nangyaring may natapik mo, gaano kalakas na? Kasi, Mr. Chair, paglabas si Mr. Gonzales, mainit ang ulo So, gusto ko lang yung malaman. tapik ko na, siguro nakatatlong ko sa kanya po, pokpok na gano'n sa gilid. Kasi para makaught ko po yung attention niya na, nagigit-git mo na ako. So doon po, nandun na po kami sa kanto ng Kitanlad, doon na po nangyari, nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoong Gonzales, tapos yun nga po, bigla niya akong sinapok nasa lubong ko rin ng helmet. Normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So doon na po nangyari, kinasaan niya ako ng barel, na bumunot siya. So after po noon, nag-ano po kami sa hinila niya po yung bisikleta ko kasi akala niya tatakas po ako May pumagit na po sa aming siklista. Sabi ng siklista, wag naman ganun. So sabi na tatawag tayo ng pulis. Doon na po nag-second motion si Ginoong Gonzales. O sige, tumawag ka ng pulis. So habang dinala po namin yung bisikleta ko sa gilid, mayroon pong gwardiya doon. Sabi sa akin ng gwardiya, huwag ka nang sumagot kasi may barel. So pagdating po ng siklista, may dumating na rin po yung mga pulis. Pagdating po ng pulis, pinakalma niya po yung sitwasyon. Po doon, tinanong po kami ng pulis ko anong nangyari. Tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng pulis doon, ni Seradan. Sabi niya, susunod, huwag kang basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam baka yung mga taong ganyan, may pinagdadaanan, mainit yung ulo. So siguro, baka na-tsempo lang na sa kanya ka na So ako naman po, inamin kay Seradan, sabi ko, talagang nagit-git lang po ako, Sir Kako. Matagal na po ako nagbabike, may 10 taon na. Pumupunta pa ako ng Makati, Paranaque, binabike ko lang po yan. So, sabi ko, talagang first time kong ginawa, tumapik ng kotse. Kasi, maski sa akin po yun, nagmamaneo din po ako. Pag tinapik, magagalit din po ako. So, sabi ni Ginoong Seradan, sabi niya, hindi namin pwede arestuhin si Ginoong Gonzales. Wala naman kami nakitang baril So ganito na lang, sabi tatawag tayo sa traffic sector para maayos to at magawa ng incident. Hindi mo sinabi na may baril? Sinabi ko po sa kanya. Tapos ano sabi ng pulis? Wala naman po silang nakitang baril, sir
Wala silang nakitang baril. Opo, pagdating po nila... Sinumbong mo. Kasi Sinumbong may ko. baril yan, Opo. kinasahan ako. Opo, pero sabi nga nila, wala po silang nakitang baril, kaya hindi po nila pwedeng arrestuin Where's si Adan? Gonzales. Adan. Yung Adan. Ha? Hindi ba inimbitahan lahat dito na involved? Sige, continue. So yun po, nang tumawag po si Sir Adan sa traffic sector, siguro mga 30 minutes, dumating na po si Sir Rasay. Galing pa po sa isang responde sa traffic incident. So tinanong niya, anong nangyari? Sabi ko, yun nga, ginit-git po ako ni Ginoong Gonzales, nabangga ko siya, yun na po, na may baril siya. So sabi niya, ba't wala ka sa bike lane? Sabi ko, na lumabas ako kasi kinat niya ako kako. So sabi ko, may baril siya. Eh, hindi naman po kasi nakita ni Sir Rasay. Sabi ko, may CCTV naman po kako para makita nyo rin yung totoo. So doon po nangyari na pumunta po kami ng barangay. Doon na po nakuha na nagsasalita po ako doon sa CCTV kasi kako, yun may baril. Pagkatapos po noon, sinakay po ako ni Sir Rasay, pumunta po kami ng traffic sector sa Kamuning. Pagdating po ng Kamuning, yung that time po kasi maraming traffic incident na nangyari, marami pong tao doon, nakapila kami. So, dinala muna po kami doon sa pinaka-head, yun nga po, pinanood yung video. So, sabi nga, anong plano nyo? So, that time po, medyo mainit para yung ulo namin. Sabi ko, magdidemanda ako, pareho kami magdidemanda. So, yun nga, tapos, ang nangyari po nun, naghintay po kami na gawin yung report po. So, dahil na siguro mga pang-apat po kami, natagalan po kami doon sa traffic sector. Pagkatapos po doon, ng traffic sector, inalam po nila kung saan yung nakakasakop na police station po. Yun nga po yung Galas. So, tinawag po nila doon sa Galas station, sinundo po kami. Pagdating po doon ng mga kapulisan po natin sa traffic sector, pinasakay na po nila kami sa mobile. Actually po, pag galing po doon sa traffic sector, may isang barangay na, kasapi ng barangay na nag-a-assist po sa akin nakamotor. Hanggang sa nakarating po kami ng Galas Station. Pagdating po doon sa Galas Station, tinanong po kami ng kapulisan kung ano nangyari. Yun nga po na nagkaroon kami ng tapos natutukan ako ng barel. So sabi ko doon kay Sir Kako, doon po nangyari sa Welcome Rotonda. Sabi ko, pwede natin check, baka may CCTV. So wala rin po kasing idea ang kapulisan natin that time. Sabi niya, sige, punta tayo doon. Tingnan natin kung meron tayong makikita ng CCTV para makita natin kung paano nagsimula. So pagpunta po namin doon, chinek naman po nila lahat yung CCTV po sa area na yon. Lalo na po doon sa ng Southeast Asia College. Yun nga lang po, mayroong CCTV, ang problema, sira po. At meron doon sa kabila naman po, sa isang establishmento, hindi naman po gumagana. So pagkatapos po doon, dahil wala naman, bumalik na po kami ng Galas Station. Bago po kami bumalik, dumaan po muna si Sir sa barangay Don Manuel. May binigay pong papel. So bumalik na po kami ng Galas Station. Pagbalik po namin ng Galas Station, abang may ginagawa si Sir doon sa niya na sinusulat, pag-isip-isip ko, kako, malaki abala na sa akin to eh. Unang-una, walang kasama yung mga anak ko sa bahay. Wala yung misis ko po. So, naisip ko naman po, kako, wala namang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako, kako. Total, wala namang nangyari sa akin. So, kinausap ko po yung si officer, yung sa investigador po, kako, sir, magkano bang babayaran ng yung mga nadadami sa kotse na ganyan? Sabi ko, wala kasi akong idea eh. Sabi naman niya ng gano'n. Anong damage pala nung kotse niya? Yung nagasgasan ko po sa gilid, yung tinamaan ng handle ko. So, gilid niya? Opo. Hindi yung sa tapik? Kasi Hindi sa tapik? Hindi po, mahaba po yun eh. Mula po doon sa puno hanggang doon sa driver's side po. Okay. So sabi ko doon kay sir, sabi niya, usually sa Banawi, mga 2.5 siguro, ganyan. Sabi niya, sir, ganito na lang po ako. Kausapin niyo na lang po si Ginoong Gonzales, pwede ko naman bayaran yung na-damage ko. Sabi ko, pwede kami mag-usap, tawagin niyo po, mag-usap kami yung lalaki sa lalaki. So nga po, siguro, dahil nag-subside na rin yung galit ni Ginoong Gonzales, nagharap po kami dalawa. So sinabi ko sa kanya, sir, kako, kung ano may na-damage sa kotse nyo, babayaran ko yan. Pero hindi cash, kako, hulugan kung gusto nyo. Doon nga po, siguro, napag-isip din ng Ginoong Gonzales na seryoso naman pa ako sa sinasabi ko.
Sabi ko, sir, may 800 ako. Itong 500, ibibigay ko in good faith. Sabi ko, paunang bayad doon sa na-damage ko. Ngayon, kung may problema po doon, iiwan ko yung number, tawagan niyo po ako. Hindi ko po tatakbuhan yung responsibilidad ko. So doon naman po sa portion na yon, humingi din po ng pasensya sa akin si Ginoong Gonzales. Sabi niya, pasensya ka na kasi pag rush hour, di natin maiwasan, may napapasok kami sa bike lane. So pasensya ka na doon sa nagawa ko. So doon po nangyari, nang nagkasundo kami, nagkamay po kami. Ako, wala na po akong galit sa kanya eh. Napatawad ko na po siya. So nagkamay kami, nagyakapan. Tapos ang isa pong inano ko doon sa pulis, kako sir, isa lang concern ko. Kasi papadyak pa po ako pauwi. Galing to ng Welcome Rotonda hanggang Caloocan. Sabi ko, paano po yung safety ko? So ang sabi po ni sir, sabi niya, huwag kang mag-alala. Bakit ka? Akala ko ba nagkaayusan kayo? Nagkabalikan kayo ng loob? Oh, hindi eh. Kamayan pa kayo? Bago po kami nangyari, sir, inano ko muna yung safety ko po, sir eh. So, before kayo Opo. nagkamayan, Opo. bago kayo nag-reglo, nagtanong ka? Opo, yun Alam nga- ko after na. Hindi po. Sabi ko, paano po yung safety ko? Sabi ni sir, yung sa investigaro, walang mangyayari sa'yo. Pag oras na may gumalaw sa'yo, siya ang unang aarestuin namin, siyang person of interest. So sumagot naman po si Ginoong Gonzales. Sandali lang ha, Opo, balikan sige ko lang po. yung sabi mo, nagbayad ka? Yun po yung good faith ang pagkabigay ko sa kanya, Your Kano? Honor, 500. Kasi nung una, ayaw nga niya tanggapin. Sabi, ba't di na lang 800? Sabi ko, sir, pangkain ko po yung 300 matitira kasi nagugutom na ako, nanginginig na ako sa gutom ka ako. Sigurado ka? In good faith na gusto? Opo, binigay ko po yung Bigyan mo Your lang. Honor kasi Ayaw niya tanggapin? nung una po, kaso nung huli, nakumbinsi ko na rin po. Okay. Sabi ko, hindi ko naman tatakban yung responsibilidad ko kako sa nagasgas, yung na-damage ko sa kotse mo. Babayaran ko yan, kaya iniwan ko po yung cellphone number ko po. So nang nagbitaw naman po si Ginoong Gonzales na walang mangyayari sa akin, doon na po na nagkamay na po kami. Niyakap ko po siya kasi wala naman po, okay na po sa akin yun eh. Nagpakumbaba na po ako. So doon nga po sa portion na yon, pati yung anak niya, kinamayan ko kasi sabi ko walang samaan ng loob. Ayaw ko magtanim pa yun ng samaan ng loob kasi nag-ayos na kami. So after nun po, umalis na po sila, kinuha ko yung bike. Pag alis ko po, tinawag pa ako po ng isang pulis na investigador. Sabi niya, sir, kain muna tayo o magkape kasi malayo pa papadyakin mo, madaling araw na. Yun nga lang po, iniisip ko yung anak ko dahil walang kasama, hindi ko na po napagbigyan yung imbitasyon niya. Kaya doon na po, umuwi na po ako ng that time po. Doon po nagtapos yung lahat. Your Mr. Honor. Chair, pwede ko lang i-clarify yung kay... Yep. Sir, Apa, Your clarify Honor. ko lang yung sinabi mo dun kay sa police officer Adan, no? So Apo. nung sinabi niyang walang barel, hindi niya tinanong si Mr. Gonzales, may baril ka ba o hindi? Tinanong niya po, yun lang po hindi ko po alam kung ano yun kasi malayo na po distansya namin dahil pareho nga po kaming mainit. Sa'yo, hindi niya tinanong kung meron witness o hindi. Yung witness po sa barrel. Actually po, maraming witness doon kung tatanungin. Ba't tinanong ba ng police? Tinanong po ako ng pulis, kako maraming tao doon, saka ako may CCTV naman kako. Tapos hindi niya tinanong yung mga witnesses. That time po kasi nagsialisan na po yung yung mga motorista, yung mga nakikiosyoso doon nagsialisan na po, kami na lang Yeah. ang nando po. Paki-describe. So kung ako yung police at sinabi ko nga, paano yung pre? Walang hindi ko nakita yung barel. So sinabi mo, anong sagot mo sa kanya? May mga witnesses may CCTV? Yun nga po ang sagot niya, wala po silang nakitang barel kay Ginoong Gonzales po. So, hindi po nila pwedeng arestuin kasi nga wala nga po sila, yung barel nga po. But prines mo ba yung issue na, hindi sir, meron, may mga witnesses nga. Kasi like, Sinabi ko naman po, kaso nga lang, wala po talaga silang nakita Yeah. that time. The reason, Mr. Chair, just for the record, no? Kasi ang mga nagmalasakit sa iyo, yung mga nag-social media, nakakapanood kasi ng TV yan eh. Opo. And usually, if you watch police shows, and of course, they emphasize the best in policemen, di ba? Opo. Talagang nag-iimbestiga. It's common pagka may aksidente na meron nagrereklamo na, boss, ba't hindi mo imbestigahan pa ng konti? Kasi katulad nung sinabi mo, yung security guard na nagsabi sa yung huwag kang lumaban kasi may barel. So kung yun nakausap niya at may barel, di ba? Siguro po yung security guard ayaw din po siguro makialam dun sa issue na yung Anyway, pumasok na baka rin we sa can pursue that later on, Mr. Chair. Just note lang na I'm not judging
si Police Officer Adan as of now, no? Opo, opo. But yun nga yung pag napapanood ng tao sa TV na bakit sila pagka ganon, talagang grabe mag-imbestiga bago bitawan. In your case kasi parang binitawan ka agad na sige, wala kaming nakitang barel, so 'di ba? If I'm not mistaken, Attorney Fortun, 'di ba? Crime has just been committed. 'Di ba? So anyway, we can pursue that later pag ikaw na ang magsasalita. Thank you. Thank you, Your Honor. General Torre, si Adan ba is taga-traffic ng Kamuning? Radan, sir, I think is first responder from Galas Station 11. Galas Station. Sino taga-Galas dyan? Ikaw ang commander doon? Tawagan mo si Adan. Malapit na naman yung Galas. Sir, kaya, sir. Papuntahin dito. Kaya. Ha? At saka yung sino pa yung isa? Galas. Hindi ko po na... May sinabi ka pangalan kanina. Rasay. Rasay, tao mo rin? Sa traffic sector po siya. Traffic, sino taga... Nandiyan ka, Rasay? Okay, sige. Tawagan mo ngayon, ha? Sabihin mo, humabol siya dito. Hintayin ko siya. Ha? Okay, thank you. Sige pa, meron ka pang sabihin? Wala na po, Your Honor. Yun na po lahat talaga. Doon na po nagtapos yung ano namin eh. Natapos na lahat. Opo. Ito, after lumabas, ilang weeks yun bago lumabas yung Mga 3 weeks. video? po siguro. 3 weeks. Opo. Okay. After 3 weeks, ito na, nagkagulo na. Opo. Dahil nakita nagkasa ng baril. Opo. Tapos, pinalo up ka ng polis kung mag-file ka ng kaso. Dahil nga, nagkakaroon ng public uproar. Dahil doon sa pagkasa ng baril. Sorry po, Ron. Sinabi mo daw, ayaw mo hindi ka na interesado? Am I correct? May mga tumawag po sa akin. Actually, ang isang tumawag po sa akin si General Torre. Pero that time po kasi, nasa mall kami ng anak ko, naglalaro po sa time, so hindi ko po nasagot ang tawag niya. So, Mga text, tawag, or what nag-text na po sa akin si General. ka sa police. Nag-text po sa akin nag-text po sa akin si General Torre. Sige. Gusto niya sana ako kausapin tungkol dun sa video namin ni Ginoong Willie Gonzales. Kaso lang po, that time magulo pang isip ko po kasi ang dami pong tumatawag sa akin na hindi ko naman kilala eh. So nasagot ko po yung text ni General Torre 8 o'clock na po ng gabi. So sabi ko sa kanya, sir, ayaw ko na mag-comment sa issue na yan kasi kako iniisip ko naman yung safety ng pamilya ko, tapos na po kami dyan eh. So yun po ang sagot ko kay General Torre po sa text niya po. At salamat naman pumunta ka dito dahil ang alam ko rin, ayaw mo daw pumunta. Hindi po. Isa pong ano sa akin yung maimbita po dito para may pahay ko rin yung side ko po. Salamat. Mr. Chairman, isang follow-up lang sa huli niyang sinabi. Sir, yung sinabi mong safety ng pamilya mo, is that just because of yung trauma nung bunutan ka at nakasa ng baril or meron bang incident after na may threat sa pamilya mo? Just for the committee to Wala get the po. perspective. Wala po, Your Honor. So more of the trauma nung nangyaring Actually po, Your during Honor, and actually po, Your Honor, nang mangyari po yun eh, nanahimik po muna ako eh. Wala akong sinagot na ano eh. Maski nga kay Jeff Capara sa Channel 2, sinabi ko, tapos na kami sa issue na yun eh. So, ang ginawa ko, nang usap ko si Katunying, sabi ko, gusto ko makaharap si Ginoong Willie Gonzales. Kasi titingnan ko po kung mayroon pa po ba ako nararamdaman na trauma, takot o galit sa kanya. Pero nung magharap po kami, wala na po eh. Ano na po sa akin, patawad ko na talaga siya dun sa ginawa niya sa akin po. Thank you, Your Honor. Sir. Doon sa police station, were you treated properly ng kapulisan? Wala naman po ako nakita Wala ka balik reklamo doon doon? sa ano po eh. Ginawa naman po nila yung trabaho nila. Ginawa nila? Hindi naman po ako tinakot doon eh. Maayos po yung tinakot? pagtrato nila. Okay ka, Actually okay po, ka. kinakausap po nila ako doon. May binibiro nila ako para lang po mawala yung kaba ko. Yung Pero ganun. yung tagal, di ba? Anong oras nangyari yun? Alas 6? Actually po, nagtagal kami, Your Honor, sa traffic sector kasi nga marami pong inaasikaso yung investigator doon, traffic investigator. So yung alas 6, umabot ka ng alas 2 ng madaling araw, okay lang yun sa'yo? Wala kang reklamo? Wala pong reklamo doon, Your Honor. Wala kang iniisip na itong mga pulis na ito? Ay, wala naman po. Ang sa ginawa naman po nila, trabaho po nila yun eh. Wala po akong magagawa.
Okay. Trabaho po nila yun. So, sinunod ko lang naman po kung ano yun. So, hindi ka feel threatened doon sa police station, ha? Okay ang pakiramdam mo? Wala po. Wala po akong nakitang mali doon sa pagtrato nila sa akin. Actually nga po, si- kung galit sa akin po yung isang pulis, ba't pa niya ako ayaing kumain? Kasi nga, sabi niya, malayo pa papadyakin mo, kain muna tayo, di kayo magkape muna tayo, sabi niya sa akin. So, doon pa, umahinangaan ko pa po doon siya sa ginawa niyang yun eh. Actually, bumilba ko doon sa ginawa niya po sa akin na may malasakit siya sa isang ordinaryong taong katulad ko po. Okay. Pagdating sa arigluhan, walang nag-pressure sa'yo na makipag-ariglo? Wala po. Actually nga po, kung talagang sisingilin po ako ni Ginoong Willie Gonzales doon sa damage, isang araw o 2 araw po, pwede na niya po ako i-text, ito yung babayaran mo sa damage. Wala po eh. So, sa akin, So, kusang loob mo, nakipag-ariglo ka? isang loob po yun, Your Klaruhin Honor. natin. Kasi inisip ko, wala naman pong mawawala sa pagkatao ko kung magpapatawad ako doon sa taong nagkasala sa akin. No, nobody influence you, nobody Wala po, pressured Your you. Honor. Wala po. Ikaw lang talaga. Wala Nag-open po. up na gusto mo makipag-ariglo. Wala po, Your Honor. Wala pong pumilit So, sa akin. kung gusto mo makipag-ariglo, anong pakiramdam mo? Para bang may kasalanan ka rin sa Hindi, insidente na yun? nakipag-areglo ako sa kanya, Your Honor, kasi ayaw ko po ng gulo eh. Mahirap po yung Hindi, pagpasok. aside sa Apa, ayaw mo sige. ng gulo, ha? Ayaw mo ng gulo. Apa, Klaruhin natin. apa, sige po. Walang problema doon kung ayaw mo ng gulo. Ikaw ba deep inside your heart, alam mo bang may kasalanan ka sa insidente na yon na humantong sa pagkasa ng baril? Siguro po yung Ayaw pagkakamali. mo na, sinampalok ka sa ulo. Hindi naman po ako nasaktan. Tapos kinasahan. Apa, Yun lang. Sorry po. Do you honestly feel na wala ka talagang kasalanan sa pangyaring yon? Ang isang pagkakamali ko lang doon siguro, Your Honor, yun talaga ko yung pagtapik ko po sa kotse niya na doon nagsimula lahat po siguro. So, may guilt feeling ka doon sa pagtapik mo sa Opo, kotse kasi niya. kung hindi ko po ginawa siguro yun, hindi kami hahantong sa ganung senaryo po siguro. Okay. Thank you. Now, Mr. Chairman, yes, sorry right, hindi right. ayoko lang pakawalan 'yon, Mr. Banjo. Kasi sinabi mo 'di ba, kung hindi mo naman tinapik, dalawa lang mangyayari sa iyo. Opo. Masasagasaan ka o masasagasaan mo yung mga tao, 'di ba? Opo, yung pasahero. So hindi mo kasalanan 'yon. Kumbaga self-defense self-preservation 'yon eh, na pag hindi mo tinapik, 'di ba? Iba yung nang inis ka lang na tinapik mo siya kasi nga nagagalit ka sa kanya, yung how do I put it, taking the law into your own hands. Galit ka sa kanya because he violated the law, therefore tinapik mo siya. Iba yon dun sa survival mo kasi. Of course, he didn't know that during that time. But just for the record, Mr. Chair, kasi nga, I don't want it to appear na survival mo na nga eh. 'Di ba? Kasi maraming siklista nanonood ngayon na kailangan matuto din ang mga drivers at ang publiko. Actually no? po, Your Honor, first time ko pong ginawa yun sa buong buhay ko ang magtapik ng kotse. Hindi, napasok lang po talaga siya doon sa bike lane, nagawa ko lang po talaga yun. Dahil wala na po akong choice that time eh. Kahit sino po sa atin, pag nalagay sa ganung sitwasyon, gagawin po yung gagawin ko. tsaka, alam mo, Mr. Alan Banjula, yung presensya mo ngayon dito sa hearing na ito, you are not only representing yourself, you are representing the whole biking community na nakatikim ng pambubuli ng mga four wheels na sasakyan. Yan ang isipin mo, ha? You are not fighting for yourself. Okay na kayo eh, nagkarigluhan na kayo eh. Okay na yun, wala na problema. Pero, alam mo ba, kung ilang biker sa buong Pilipinas ngayon na mas grabe pang nangyari sa'yo, hindi lang kinasahan ng baril, pinutukan pa ng baril. Actually, marami Ha? po akong nakita, Your Honor. Marami yan. Kaya nga, nagpasalamat ako, andito ka. Opo. Para itong lahat ito, maayos natin, para hindi lang ito para sa'yo. Magpakatulungan mo rin kapwa mo, Siguro, tao ka. siguro masasabi ko lang dyan, Your Honor, lagyan nila ng pangil na batas yung bike lane. Dapat irespeto po nila. Salamat. Yun lang Salamat po. sa yung suggestion. Kasi kung meron po talagang nire-respeto yung bike lane, wala pong papasok dun eh. Ito, tanungin kita. Apo. May nakita ako sa interview ni Mr. Willie Gonzales na minumura mo daw siya. Kaya uminit ang ulo niya. Namura mo ba siya? Saksi po ang Diyos, Your Honor, hindi ko po siya namura talaga. Tapos ganito, Apo. ginano mo pa daw siya. Hindi ko po ginawa yun, Your Honor. Ba't ko naman Hindi po mo gagawin ginawa. sa kanya? Kasi nga nakita ko na po siya, may edad na po eh. Tapos sininyasan mo pa daw siya na habol ka kung gusto mo. Parang ganun. Kung gusto ko po- Inahamon mo siya na
habulin mo siya. Kung gusto ko po siya, kung may nagawa pong kasalanan sa kanya, Your Honor, at tatakasan ko siya, doon pa lang po sa Welcome Rotonda, pwede ko na po siya iwan. Iikot lang po ako doon, may harang na bari, pagtawid ko sa kabila, hindi niya na po ako mahabol. No? So, sa tingin mo, anong action mo na nakaprovoke kay Mr. Willie Gonzales? Bakit kanya hinabol hanggang sa sinide-sweep kanya para mapahinto ka, para Siguro- mapanagot ka sa iyong kasalanan? Anong kasalanan mo? Siguro po, Your Honor, yun lang po talagang pinakakasalanan ko, yung matapik ko yung ano niya. Siguro na po, ng time na yun, baka wala po siya sa mood. Sa akin lang po talaga na ano yung galit niya siguro, nang natapik ko yung kotse niya. Hindi. Wala ka pakialam sa mood niya. Pakialaman mong safety mo, yung sarili mo. Wag mo, you do not just, wag mong i-justify yung action niya. Opo, You opo. justify your own action. Yun lang po siguro nagawa ko, Your Honor, yung pagpasok niya sa bike lane na natapik ko yung kotse niya. O yun lang, ang tingin mong Yun po kasalanan siguro mo. nag-provoke sa kanya. So walang murahan, walang finggiran, Wala. walang hamunan, basta humantong na lang sa batukan at kasahan ng baril. Yun lang, Yun na po, Your Honor, siguro ang nakikita kong dahilan. yung pagtapik. Opo. Kaya ka hinabol niya. Opo. Other than that, hindi ka niya ipupurso, sigurado. Wala po, yun na po nakikita kong dahilan, Your Honor. At you think kasalanan mo yun, yung pagtapik ng kotse niya? Siguro, Hindi, siguro. From your perspective as a biker, nandoon ka sa bike lane at gusto mo mag-survive para hindi ka malaglag, Opo, opo. hindi ka maipit, tinapik mong kotse niya na, uy, andito ako, Opo, bike lane naman ito. opo, Kasalanan mo ba yon? kasalanan niya po. Ha? Kasalanan niya po kasi Kasalanan niya. pumasok siya sa bike lane po. So, ganon. Opo. So, ang tingin mo, sa tingin niya, kasalanan mo yung pagtapik ng kotse niya. Opo. Okay. Thank you. Any more Salamat, questions, Your Senator JB, before we switch to Mr. Gonzales? Banjola? Siguro, Mr. Badjola, no? Yes, sir. Yes, sir. Una, salamat din sa iyo pagpunta rito, gaya ng Opo, binanggit ni Senator De La Rosa. Ikaw ang kumakatawan sa maraming siklista. Napakahirap kasi, lalo na yung mga bike to work, no? Yung mga nagmumotor, papuntang trabaho, iba yung pagod, iba yung hirap, lalo kayo, pauwi ka na nun. No? In fact, Mr. Chen, nagkaroon din ako, ilang beses na rin nagkaroon ng ganyang incidents. No? Minsan, armored car pa yung gumit-git sa akin. Talaga hinabol pa ako para ng inis. No? Kasi covered naman nun, pandemic pa nun. So, nangyayari yan sa pang-araw-araw na buhay natin mga siklista. Kaya nga iba eh, ang hindi na siguro naintindihan ibang motorista, yung mga nasa kotse, Mr. Chair, yung mga siklista, very unstable yan. No? Walang protection yan. No? Lalo na pag may cleats, ang hirap tanggalin. No? Hindi ka agad makaka-disengage ka agad. Ang motor at kahit papano, mas may weight kung ikukumpara sa bisikleta. So, Mr. Banjola, so ikaw talaga nagbibisikleta ka papunta sa trabaho for 10 years na. Actually, Your Honor, part ng ano po yung training ko yung pagbibisikleta eh. Kasi, isa po akong ultra runner. Trail runner po. Kaya pag hindi pa ako tumatakbo sa umaga, yung bike po ang ginagawa kong ensayo. Papasok sa trabaho. Sa Opo, trabaho, opo. galing ka sa trabaho nun. Opo, opo. So, nung umuwi ka nung araw, yung insidenteng yun, galing ka sa trabaho. Galing pa ako sa trabaho. So, pagod ka, siyempre, medyo Opo. pagod ka na nun, pauwi ka na eh. Tama? Opo. So, yun yung mga Mr. Chair, yung dapat yun yung hindi naiintindihan minsan ng motorista, lalo yung mga bike to work, ride to work, yung pagod, no? Lalo mga courier Actually, riders. galing pa po ako ng Makati nun, Your Kaya nga. Honor. Tumaid pa ako ng Tapos, Caloocan. Opo. Tama. Maynila po muna, tapos Caloocan. Maynila. Oo. Opo. So, doon sa 10 taon na ikaw ay nagbabike to work, first time na nangyari itong gantong incident. Pero araw-araw, may mga nangyayari sa lansangan eh. No? Na Opo, opo. talagang may nakaparada, may tatawid, Opo, may Your Honor. gigit-gitis yung motor. Minsan po ginagawang paradahan ng Nakakalukot kasi Mr. Pareho tayong rider, pareho tayong nagbibisikleta. Minsan may mga motor din na nanggigit-git din sa mga nagbibisikleta. Meron din kotse. Tama? Yan ang Opo, opo. araw-araw nangyayari. Pero dati po, pinagpapasensyahan mo na lang siguro yun dahil araw-araw naman nangyayari yan.
Opo, hindi ko na po pinapansin, Your Honor, kasi yung iba naman siguro nagmamadal dahil papasok din. So, hanggat hindi naman po ako natitreaten doon sa linya, inayaan ko na po yun. Tama Kaso naman. lang, marami po talagang pasaway sa kalsada. Maski, hindi naman po sa pagano, pero may mga siklista din pong pasaway, lumalabas ng bike lane. Totoo naman po yun. Opo. Dahil nakikita ko rin Pero minsan araw-araw. po, yung mga tulad ng jeep, ng bus, pinapasok po nila yung bike lane, ginagawang Saka parada. ginigit-git ka. Opo. Ako po, ilang Marami beses yan na po ako nangyayari. nakat ng jeep sa Commonwealth. Pero dati, hindi pinapalagpas mo lang kasi araw-araw nangyayari yun eh. Kasi kumbaga, Oo. kasama yan sa pang-araw-araw na buhay ng siklista, lalo na sa urban area. Opo. Yung mga ganon. Ngayon lang talaga, nagkataon siguro. Nagkataon lang po siguro na si Ginong Gonzales yung nakasabay ko sa kalsada po siguro. Linggo ba ito nangyari? O may o weekday? Parang, Weekdays po yun. weekday, so talagang galing sa Kasi trabaho. kung Sunday, medyo wala po masyadong sa... Tanong ko lang, Mr. Chair, siguro doon sa treatment sa iyo sa dalawang police station, no? Una sa Galas, tapos nilipat ka ng Kamuning sa traffic, tapos bumalik pa kayo ng Galas, tama ba? Hindi po, doon muna sa welcome po, tapos sa traffic sector, tapos sa Galas Station po. From 6 p.m., yung insidente nangyari, nakauwi ka alas 2 na, tama ba yung pag-alis mo? Past 1 na po yun, Your Honor, Past kasi one. pinadyak ko pa po hanggang pauwi po eh. Bakit ganun katagal? Actually, natagalan po kami dun sa... Kasi napakasimple nung po kaso eh. Maraming nirespondihan po siguro si Sir Rasay na mga traffic incident kaya matagal po na dumating dun sa lugar. Tapos pagdating po dun sa traffic sector, marami pong incident nga po ng mga banggaan. So napila po kami yung papel namin dun sa sa investigador po. Traffic investigator. Ang So, dami pong ginawa. Babalik ako ulit tanong kanina ni Senator Cayetano at ni Chairman De La Rosa. Opo. Sige. Hindi mo naman naramdaman na ikaw ay tinrato ng hindi maayos na mga ating kapulisan? Wala po akong naramdaman na pag mali po sa ginalang ginawa. Actually, tama naman po yung ginawa nila eh. Wala Gusto po lang akong natin nakikita. masigurado kasi yan ang lumalabas na akala parang nagkaariglohan. No? Yun yung Wala parang pong lumalabas. pumilit sa akin doon. Kaklaruhin ko po, walang pumilit sa akin po doon sa Galas Station na ako po, kusang loob ko pong ginawa yun. Yung pagbigay na bayaran yung damages. Opo, sabi ko, responsibilidad kung yun ang inaano ni Ginong Gonzales. Yung gastos. Siya ba ang humingi sa iyo noon o ikaw nagkusa Ako na po lang? nag-offer. Kasi nga, sabi ko, walang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako eh. Tao lang naman po ako. Sabi ko, ayusin natin hanggat kayang ayusin. Yung kay General Torre, bakit po siya tumawag sa inyo at bakit alam niya po yung number? Ano po ang... Ang nag-iwan po Tanong kasi ako ng number dun sa police station po. So, ang gusto, kaya po siguro tumawag sa akin si General Torre para itanong po yung tungkol dun sa video. Ayun nga lang po, hindi ko siya nasagot nung time na yun. Kasi Nagkausap din kayo ni General Torre? hindi po eh. Ay, hindi na kayo Text nagkausap? lang po. Text lang. Text lang po kami. Yan, Tungkol yan. sa incident. Opo, yun lang po. Sige po, Mr. Chair. Thank you. Meron po sa iba Thank naman. you, Senator JB. Thank you, Mr. Alan Banjula, for your cooperation. Ha? Maraming salamat po. Pasensya ka lang, Your Honor. minsan, maka-feeling mo, ikaw ang suspect dito. Ha? Hindi po, Your Honor. Maraming salamat. Inan ko lang yung mga tanong para maganda ang sagot mo. Ha? Maraming salamat po, Your Honor. Pasensya ka na kung madiin yung tanong ko. Hindi, okay lang po, Your Honor. Thank you. Thank you. Maraming salamat. We proceed to Mr. Willie Gonzales. We want to hear your version of the incident from nagsimula hanggang natapos. You have Okay the po. floor. Ilapit Your mo Honor. ilapit mo yung kwan mo, yung Yes, Your Honor. Galing Okay. po ako ng trabaho. Almost 2 years na po akong bumabagtas to sa Espanya, pauwi sa bahay ko po. Baga approaching po ng UDMC o Welcome Rotonda, yung bike lane po, minsan natatapakan po ng 2 gulong sa right side ng mga kotse. Dahil pag ganun po kami ng E. Rodriguez eh. Pumreno po yung nasa harap ko, pumreno din po ako. Maya-maya gumalabog po yung kotse ko. Pagkalabog po ng kotse ko, tinignan ko sa salamin kung ano yung nakabangga sa akin. Hinandbrake ko, binuksan ko yung kotse ko po, bumaba ako. Pagtayo ko sa kotse ko, Your Honor, nakita ko, bisikleta. Sabi niya, minura niya ho ako ng PI eh. Sabi niya, PI, gago ka. Bigla kang pupreno, kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Dali, ha?
Nagsabi ka daw sa kanya ng putang ina? Wala po akong sinabi. Ha? Wala po, Your Honor. Wala. Ba kung mayroon man pong bumangga sa kotse ni Ginong Gonzales, malamang po hindi ako yun. Kasi nasa right side po ako ng bike lane. Right side ka. Opo. So, hindi mo siya nabangga sa likuran, sa gilid ka. Hindi po. So, anong nakita mo? Yeah, continue. Tapos po, sabi ko sa kanya, binalik ko po lang yung GAGO na mura niya. Ito, Mr. Gonzales, ha? Opo. I want to inform you that pag nagsinungaling ka dito, Ay, hindi sa po. hearing na ito, you Opo. can be cited in contempt at pwede kita ipakulong sa baba. Opo. Magsabi ka ng totoo, ha? Naintindihan ko po yun, Your Honor. Sabi ka ng totoo, huwag kang mag-imbento ng istorya dito dahil kung ikaw dismiss na pulis, ako retirado akong pulis, hindi tayo pwede magbubulahan dito, ha? Yes, Your Honor. Hindi po Tayo, ako, yung- hindi po, yung yung totoo totoo lang lang, po, yung totoo yung lang. totoo lang po sinasabi ko. Kung ano po yung interview sa akin ni Katonying, yun din po ang sasabihin ko sa inyo. Sige, sige. Yung po, ang nagpainit ng ulo ko, dahil nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko, na nakagwantes po siya ng pang-motorsiklo, yung may mga knuckles po, yung plastic. UP naman po, kitang-kita naman po ng mga investigador eh. Sabi niya sa akin, Investigador. Sino investigador dyan nakakita ng UP na sinuntok ng kuwan? Nakita mo? May dent. Saan banda? Nagano ka na ba? Nag-swear ka na? Okay. Paano nga? Police Staff Sergeant Peralta po, Your Sige. Honor. Speed investigador ka ng Traffic po. traffic. Pan inspection po nung sasakyan, meron po siya sa bandang roof po nung left side. Saan? Left side po. Left side. Ng roof po. Ng Roof. Sa bandang bubong. Left side ng roof. Apo. Anong dent doon? Nakita mo? May medyo gas-gas po, Your Honor. Gas-gas. Picture po ako. May picture ka. Apo. Yung ba tinapik mo? Yung bubong ng kotse? Hindi po, gilid lang ng kotse po. Your Gilid ng Nasa kotse right ang side sinabi po mo? ako ng bike lane eh. Nasa kanan po kasi yung bike lane eh. Ito ha, Willie Gonzales at saka Alan Banjula. As far as both of you are concerned, wala na tayong problema. Kasi nagkarigluhan kayo, ha? Yes, Your Honor. Nagkarigluhan kayo. Yes, Your Honor. Pero my God, please, huwag niyo gawing tanga itong committee na ito na magsisinungaling kayo dito. Yes, sir. Otherwise, may consequence yung pagsisinungaling ninyo, ha? Ayaw kung magsinungaling kayo. Opo, Your Honor. Please, Opo. please, ayaw kong mag-contempt ng isang, how old are you? 63, magsi-64 po, Your Honor. 60? 63 po, Your Honor. 63. Matanda ka lang sa akin ng 2 years eh. Ako 61 ako eh. Oh, so ayaw ko mag-contempt ng Ang sinasabi ko lang, taong na may sakit. ang sinasabi, According to you, may sakit ka, ha? opo. Ang Kaya sinasabi, huwag ka magsinungaling, please. hindi po, hindi po ako nagsisinungaling po. Sige. Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung tunay po na pangyayari. Kasi biktima rin ako rito eh. Nawalan ako ng trabaho, na ano ko sa social media, mga anak ko, pamilya ko. Naku, hindi naman po sinuntok yung kotse ko. Siguro yung bangga lang ko sa bumper ko, pagpapasensyahan ko na eh. So, you confirm na merong Nung in-inspect ko po, Your Honor, may nakita lang po akong parang nakita ka. meron po. Then, Hindi mo tinanong yung biker na ikaw bang gumanon nito? tinanong ko po, Your Honor, ang inamin niya lang po, may parang tinapik siya. May tinapik siya. Apo. Hindi mo tinanong kung saan siya nagtapik. Investigador ka eh. Ano? Tinanong ko po, Your Honor. So, saan daw siya nagtapik? Doon naman daw po sa may bandang sa side po ng bike lane. Sa side ng bike. Bakit mo you took hook, line, and sinker yung sinabi niya na sa bubong, yun ang gasgas. Anong investigador ka eh? O kung inayos mo yung trabaho mo, dapat pagdating dito sa investigasyon na ito, sikat ka na investigador dahil ginawa mo lahat. Pero ngayon, magdududa ang tao sa iyo na baka may pinapaboran ito investigador na ito. Dahil hindi tinanong talaga kung saan ang
kinalabog niya. But anyway, sige. Continue, Willie. Continue. Pagkatapos po noon, dinerty finger po niya ako, humabol ka kung kaya mo. Sumakay po ako sa kotse ko, kagad hinabol ko po siya. Upon reaching Welcome Rotonda, in the middle of the street po, going E-Road and going QA, may kotse po tumabi sa akin. Be sure ha, kung mayroong somebody independent from among you two can provide corroborating statement na mag-corroborate kay Alan Banjola, then you are liable to be cited for contempt, ha? Apo. Yes, Your Honor. I understand. Lying, ha? I understand, Your Honor. Kaya nga, inibitahan naman dito yung vlogger. Andiyan ba yung vlogger? Vlogger. Kasi apparently, yung vlogger na yun ang nakakuha sa totoong pangyayari. Kaya kayo sinusundan ng vlogger. Kung merong independent mong makapagsabi, mag-corroborate sa kanya, then alam mo na. Mr. Chair? Your Honor. Yes. Sir, sorry for interrupting. Pero ang sabi kasi ni Mr. Gonzales, naka-gloves si Mr. Banjola na pang-motor na may knuckles. Tama po yun? Yes, Your Honor. Kasi meron ho kaming picture na nakuha. Paki-flash na lang po. Pwede paki-flash yung picture para lang yung image. Yan po, parang close-up image. Parang wala naman siyang... May suot ba kayong guantes nun, Mr. Banjola? Naka-guantes ka nun? Naka-gloves ka? Wala pa akong gloves sa... Ayan, Your tama Honor. ba ito? Ito bang Opo, nakikita mo? Wala pa akong gloves kasi nga nasira po yung gloves ko. Oo nga po, itong nasa litrato ngayon, Opo. yan yung incident. Opo. Wala ka talagang gloves. Wala pa akong gloves. Ayun po, yun lang Mr. Chair. Kasi yun po sinabi ni Mr. Gonzales, may glove siya na may knuckle. Mr. Gonzales, Yes, Your Honor. this picture won't lie. Wala siyang suot na glove. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, nasuot-suot niya glove na Opo. may hard knuckles. Tingnan mo, nakita mo. Tingnan mo. Ang makakakita po niyan mismo, yung kanan po niyang kamay, nakagwantes po na makikita naman po ng mga pulis eh. Yung kanang kamay, yun ang kanang kamay niya. Wala ring gloves. Bare hands. Tinatanggal niya po nung dumating na po yung mobile. Kaya sabi ko nga, Ano niya tinatanggal? Wala pang mobile yan, nagtututok. Akma ka pang bubunot eh. hindi, ang maganda pong kuha dyan, Your Honor, yung itinabi ko na... Please, silence muna, silence ha. No. Huwag kayong maingay. Your Honor, nung itinabi na po namin yung bisikleta, yung mga pulis po dumating, makakapagpatunay na talaga pong totoo po sinasabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya nga, totoo siya sabi mo, pero totoo rin itong picture na ito, na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Mr. Gonzales, kahit ano sabihin mo, ang tao na nanonood, sabihin nila na, dati kang pulis. Kagaya naman kung palagi nalang sabi ng mga pulis sinungaling. Pulis ka, di ba? Pulis ako. Hindi po ako. Ayaw natin masira yung organisasyon natin at pag i-accuse tayo na sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling, Your Oo. Honor. Kitang... Paano nga yan? How can you yung kaya ko nga i-describe po yung yung guantes niya. sige, describe mo. Kulay itim po, tapos meron po na bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic. Yung kanan pong kamay niya. Kaya nga, wala mang... Yung kanang kamay mo lang daw, may suot na gloves na may hard plastic. Yung mga biker po, Your Honor, hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po. Sir Chair, meron din akong Yes, picture ng right Right. hand niya. Wala talagang gloves eh. Ito, papaplas ko namin dyan. Wala talaga siyang suot na guantes. Nandito na sa cellphone ngayon. Your Honor, Dali lang, Mr. Gonzales, sandali lang. sige po. Very clear dito. Wala siyang hawak, wala siyang gloves talaga. Your At Honor, saka ako ha, biker din ako. opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, para kang gago. Gago ka. Magbisiklita ka daw sa hard knuckles na hindi mo man kailangan yan sa bisiklita. Pang motor yan. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. May mga nakakita naman ng mga tao doon na baka nung
bago ko siya abutan, ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po mayu-UP yun, ng bare hands lang po, Your Honor. Pero kung ako pasuntukin mo sa kotse mo, Ay malakas. mas malaki UP yung kahit na bare hands ko lang. Gaganon ko Yes yung po. kotse mo. Naiintindihan ko po, Your Honor. Pero, Sana, huwag tayong manufacture ng istorya dito, Mr. Gonzales, ha? Kasi hindi po ako nagmamanufacture. regardless kung nasabi mo niya sa ibang forum na naniniwala sila, not in my committee. You cannot fool this committee, ha? Yes, Your Honor. Very clear yung nakikita doon sa picture na wala siyang gloves. Yun nga ho ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. Nung sinuntok po niya, harap po ako. Malapit po ako sa kanya sa distansya niya. Kaya kitang-kita ko po, naka-gloves po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi So, po kung idamay pamilya mo sa kasinungalingan mo, Hindi po ako nadamay mo pa yung pamilya mo. Hindi po kasi ako nagsisinungaling, Your Honor. Pamilya mo, idadamay mo kung magsinungaling ka. Oh, yan o. Tingnan mo yung picture na yan o. Oh, walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, Your Honor. Second incident, Your O Honor. ibig mong sabihin, from yung pagtapik niya ng kotse niya, tinapon niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ang gloves na yun ha, yung may nakil, itatapon niya. Hindi ko po alam kung nilagay niya po sa belt bag niya o saan po. Pero basta ako po nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, Your Honor. Mataas po respeto ko po sa inyo. Yes. Wala na tayo dyan sa respeto. Ako rin, nagrespeto rin ako sa iyo. Kapwa tao kita. Nagrespeto ako sa aking kapwa. Pero kung halata naman masyado na nagsisinungaling ka dito, I cannot out of respect to this committee, hindi ko rin tatanggapin yung sinasabi mo. Hindi rin ako maniniwala talaga. Sige lang, continue. Anyway, after that, please. Tapos po, sumakay po ako sa kotse ko. Hinabol ko po sana siya. Nag-isip po ako, baka madamay pa yung trabaho ko, gulo, bagong opera din ako sa spine. Mahina na rin naman ako. Inisip po, gulo pa to. May tumabi po sa aking kotse. Bukas po kasi yung bintana ako dahil hinahanap ko kung saan siya nagpuntang way. Kung E-Road o Quezon Avenue. Sabi nung kotse, yung sumuntok sa kotse mo, dumiretso ng QA. So, diretso ko po ng QA. Kung makikita niyo po yung CCTV ng barangay po, yung kinuha namin ng mga pulis, at kasama po si Mr. Bandiola, kung makikita niyo po, hindi po cut na style ng pulis po yung ginagawa ko. Dahan-dahan po akong kumakanan, pinapatabi ko po siya. Dahil binangga at sinuntok niya po yung kotse ko eh. Hindi po yung abrupt po yung cut ko, hindi po ganon. Yung style natin nung araw sa mobile, hindi po ganon. Tapos pumunta po siya sa kaliwa ko. Kaya kung makikita niyo po sa CCTV, ang pagkabi ko ng kaliwa, dahan-dahan pa rin po. Which is, sa tingin ko, intention niyang ginanon ho yung bisikleta kasi ang haba ho nung nung tama ko, mula tail light dulo hanggang doon po sa may side mirror po. Sige, pause ka muna. Mr. Badjula, Alan, Honor, intention mo talaga na gasgasin yung kotse niya? actually, Your Honor, kung makikita nyo sa CCTV, papasok na po ako ng bike lane nun. So, pagpasok ko po ng bike lane, pumasok po si Ginoong Gunwili Gonzales, pag-cut niya po ng ganyan, syempre, pabuelo na po, pababa po hanggang ditwason yun. So, hindi ko na po maiwasan sumalpok dun sa kotse niya. Kaya nagasgasan ko po yung kotse niya. Ipa-play nga natin. Please, i-play the video. Senator JB, please take over. Sandali. Secretariat, please play the video. Ito pong video para... Wala pa? Sige. Transfer. Anyway, siguro Mr. Bandiola, bago natin pagpatuloy sa laysay si Mr. Gonzales. Oo. Yung pong sinasabi niya kasi masyadong siya sigurado na merong ka raw gloves.
Pwede ba yung unang insidente hanggang sa pangalawa, itinanggal mo daw? Pwede bang mangyari yun? Hindi ko po matatanggal kasi, Your Honor, doon pa lang sa kanto po ng Welcome Rotonda, may mga sasakyan pong lumiliko doon. Pag nagkamali ka po doon, masasagasaan ka. Saka hindi po ganun kadali tanggalin ng gloves na Hindi, alam ko yan. Nag-bike din ako. Tsaka pwede ba magka-gloves ka na ano? Ang pang-gloves kasi na may pang-knuckle, pang-motor po yun. Hindi natin ginagamit sa nagbibisikleta. No? Tama po si Senator De La Rosa. Dahil ako po ay motorcycle rider and cyclist at the same time. Hindi ko gagamitin yung pang-motor sa bisikleta kasi makapal po yun eh. Di ba? So wala kang, for the record of this committee, wala ka talagang suot na gloves. Wala po. Maski yung mga ano po, alam nila, wala Yung po. po kiniklaim ng police kanina na merong dent sa kaliwang bahagi ng bubong nung sasakyan ni Mr. Gonzales. Doon mo ba tinapik o sa likuran banda? Actually po, ang bike lane sa right side po, Your Honor. Sa right side? Opo. Hindi sa kaliwa? Hindi po. Yung kiniklaim kasi ni Mr. Gonzales nung malapit Siguro, na kayo. kung mayroong... May time ba na pinalo mo din yung ano? Hindi po. Sakyan? Kung Wala na. siguro mayroon mong pumalo sa kotse ni Ginoong Gonzales, malamang hindi po ako yun. Siguro, ako lang po siguro ang nakita niya that time po. Kaya ako yung na-kompronta. Ayun lang. Gusto lang natin tanungin nyo dahil yung sinabi niya. Gusto Opo, natin salamat talaman kung sino to. Yung video please, wala pa? At si Attorney Joe Anyon. Nandiyan ka, Joe. May sound ba yan? Taasa mo yung volume ng sound para marinig natin. Kasi kung wala, meron lang available sa PNP na may sound. Okay, please. Ako ha, nakikita. Pwede mang, Mr. Banjula, Yes po. para bang pwede mang umiwas? Bakit parang maluwag sa kaliwa eh. Tingnan mo nga, i-play mo nga uli. I-play mo uli. Sige nga. Paki-play. Sige. Sabay pa gano'n dyan. Siyempre, oh. Ewan ko how to evaluate that. Senator JB, paano mo evaluate yung Alan. video na yan? Alan, Yes po. kasi tayo minsan nangyayari yan. No? Opo, opo. Alam mo, nagbabike ako, minsan may nakaharang, may nagbababa. Opo. No? Minsan pwede nating iwasan eh. Pero inaano ni Senator Bato, maluwag yung right lane, bakit sa kaliwa ka napunta? Parang yun yung tinatanong niya. Paano ka napunta? Papasok na po ako ng bike lane yan, Your Honor. Kaso lang, bigla siyang pumasok doon, so nakabig ko pa kaliwa po. Talagang hinahabol ka na nito noong panahon. Ito na yung second incident. Opo. Kinat ka niya. Opo. Yan. So, Kaya ka napunta sa kaliwa. malapit na po yung ano, kaya hindi na ako makapagpreno talaga eh. Kaya na ako doon sa kotse niya. Kaya hindi ka na makapunta sa bike lane dahil Nandun na po. nandun na siya. Opo. Hindi kasi yung pang ano ni Senator Bato, medyo maluwag dito eh. Yun ang tinatanong Eh, namin, hindi po bakit napakaliwa ka? Hindi pa ako pwede pumunta ng gitna ng kaliwa, Your Honor, kasi pag ako nabangga dyan, wala akong kalaban-laban po. Ako pang masisisi dyan, sigurado po ako din. Teka, tsaka parang ito na yung second incident eh, na talagang hinabol ka na ba niya? Ito na ba yung hinabol ka na? Opo, yun na po. Pangalawa na? Saka may papaano po yung sasakyan eh, palabas ng kitanlad po eh. Yung pong high ace, parang may nakita Opo. kong high ace, ayun. Ayan po. Okay. So, yan naman po usually ginagawa natin mga siklista. Pag mayroon pong iiwas po tayo konti. Iwas na lang, di O, ba? kasi kanto po yan eh. Anong part ng bisikleta nakatama sa kotse niya? Manubela? Yung handlebar ko po. Sa Handlebar? gitna. Opo, kasi naisandal ko po dun sa kotse niya eh.
Kung hindi po ako nasandal sa kotse niya, talsik po ako, malamang masasagasaan po ako ng sunod na sasakyan sa left side po. So parang ang nangyayari po, sumandal po ako doon para lang hindi po ako tumalsik. Okay. Kaya Mr. hindi po ako kinontra. Gonzales, please continue. Yes, Your Honor. Sige. Tapos po, nung may tumabi po sa akin kotse, sabi niya, kasi nakabukas po yung bintana ko eh. Nagbaba siya ng bintana, sabi niya, yung sumuntok sa kotse mo, nasa QA, wala dyan sa E-Road. So nag-turn po ako na papuntang Quezon Avenue. Habang bumabagtas po kami, nakita ko po siya palinga-linga. So ginawa ko po, kung makikita niyo po sa CCTV ng barangay, kinakabig ko po yung kotse ko, unti-unti pakanan. Sinisigawan ko siya na itabi mo. Bilangga mo ko, sinuntok mo yung kotse ko, itabi mo, mag-usap tayo. Ayaw ho niyang tumabi. So ang ginawa ho niya, pumunta ho sa left side ko, labas po nung bike lane. Kaya kung makikita niyo po, labas na po ng bike lane, yan po, yung pagpasok ko po sa bike lane na yan, dahil nga ho pinapatabi ko siya. Yung paglabas ko naman po dyan sa bike lane na yan, dahil kumaliwa nga po siya, pumunta siya sa left side. Na ayaw naman ho talaga niyan tumabi. Ang sa akin po, bilang dati pong otoridad, gusto ko lang kong implement yung yung citizens arrest. Dahil sinuntok po yung kotse ko at minura ko sa harapan ko po eh. So, gusto ko po implement lang yung Rule 113 natin na Section 5, yung citizens arrest. Dahil wala pong pulis ako makita eh. Pero kung may pulis po ako nakita, tatawagin ko po, pauhuli ko po siya. Ngayon, wala naman ako rason para magalit ng husto at habulin siya kung hindi ho totoo na sinuntok niya ho yung kotse ko. Wala ho ako rason para Ang maganda po nito, nanawagan po ako rin sa kumukuha ng video. Bakit alam niya beforehand na may mangyayari sa amin ni Mr. Banjola dahil as if may nakita siya o nakapture siya na insidente ng panununtok. At yung kotse naman po na tumabi sa akin sa Welcome Rotonda at nagsabing, yung sumuntok ng kotse mo nasa Quezon Avenue, iniimbitahan ko rin po sana to shed light para malaman po natin yung buong katotohanan. Kilala mo yun? Hindi po, yun nga po eh. So, binalikan po namin ng pulis galas. Dala po namin yung mobile ng galas, kasama po si Mr. Banjola, inisa-isa namin lahat yung CCTV para makita po kung paano ako nabangga sa likod at paano po humantong sa pagsuntok sa kotse ko para buong-buo po yung video sana. So ituloy natin doon, yung pinatabi mo siya, tapos nagas-gas yung kotse mo. Opo. Sige nga, continue. Humingi po ako ng kapatawaran sa inyong lahat na hindi po ako nakapagpigil na mabatukan siya. Kasi nga, ang haba ho nung habulan namin eh. At masakit po kasi sa loob ko yung suntukin yung kotse ko at dirty finger ako sa mukha. Yung bangga po niya sa bumper, initial na bangga niya, pwede ko pa kong patawarin eh, Your Honor. Pero yung sinuntok sa harapan ko at dirty finger ako, parang nag-isip nga ho ako, nag-second thought ako na actually mag-i-erode na ho sana ako eh. Kung walang tumabi sa akin na kotse at nagsumigaw, na yung sumuntok ng kotse mo, tumiretso ng QA. Meaning, tuloy ka muna doon sa after that incident, hanggang sa pagkasamo ng baril. Apo. Pagbaba ko po, sabi ko, ba't ayaw mo tumabi? Kanina pa kita hinahabol. Sabi niya, bakit? Ano ba ang problema? Sabi niya ho, yung mata niya nanlilisik. Siyempre, mahina na ho ako, matanda na ho ako eh. Dumidepensa po ako, maatras ako. Pero inamin ko na po, umingi po ako ng tawad dahil nabatukan ko po siya. O, ikaw una ng batok. Opo. Oh, Inaamin ko po yun. Siguro dala po na silakbo ng damdamin ko sa pagkakasuntok niya po sa kotse ko, Your Honor. Yun lang so, po. nung pinatukan ka, nalilisik na yung mata mo na atakihin mo siya? Hindi po, Your Honor. Actually, normal reaction lang po sa atin yung pag binatukan tayo, magre-react po tayo kahit sinong tao po. Anong reaction mo? Susugurin ko sana siya. Susugurin mo siya? Opo.
Kasi reaction ko, Sigurado ka, susugurin mo siya, ha? gumalaw po ako nang ganun eh. Oh. Nagano po ako sa, So, sinabi mo ngayon, na susugurin mo sana siya. kasi binatukan niya po. Binatukan ka nga eh. Oh, reaction ko po talaga yun, na pag bumaba ako ng bike, anin ko siya eh, Oh, may baril po, kaya hindi na po ako na Matras ka. matras po ako. Baril po yun, wala akong patama doon. Tuloy ko lang. ikaw, bakit ka nag-decide na kumasa ng baril? Bumunot at kumasa ng baril? Ang intention ko po noon, bumunot ako at nagkasa ng baril dahil pasugod po siya sa akin. Kahit i-review po natin yung inamin naman niya, susugod siya. Dinipensa ko lang po yung sarili ko at 45 degrees lang po. Alam niyo naman po yun, naka 45 degrees lang po tayo. Dahil pag gusto lang natin i-disable yung tao, if ever susunggaban niya ako. But still, kahit hindi mo tinutok, gantuting pa rin Opo, yun. mali po. Kasalanan. Pulis ka, di ba? Opo. Once may hawak ka ng baril, tinutok mo o hindi, sa harapan ng tao, Yes, Your still Honor. gantuting yun. Yes, Your Honor. Humingi po ako ng... Revised Penal Code violation yun. Yes, Your Honor. Humingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasa ko. Humingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa lahat po sa inyo. Kasalanan ko po yun, nabigla po ako eh. Kasi ang isip ko po noon, idepensa ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganun kalakaso eh. Galing ako sa spine operation eh. So, isip ko, yung inamin naman po niya, susugurin niya ako. So, sa akin po is, yung element na isya kumanman lang siya, wag niya akong masugod. Kasi kung madadakma niya po ako, baka mapatay niya po ako. Mahina po ako eh. Bagong opera po ako eh. So, Mr. Willie Banjula, Alan po, Your Honor. Alan, Opo. Willie, taga-media yun, di ba? Media yung Willie Banjula. Alan Banjula, Apa. clear tayo Apa. na susugurin mo siya. Kaya siya nakabunot ng baril at nakapagkasa. Normal reaction ko lang po yun, Your Anong Honor. reaction? Kasi binatukan niya ako eh. Oh, binatukan ka. Opo. Bumaba po ako ng bike. Retaliate. Opo, No, yung sa retaliate. kaso lang po, inano niya na ako kasi ba't niya ako binatukan eh? Sabi ko, pwede naman niya ako kausapin na maayos. So nga, bakit mo siya binatukan? Kasi ayaw niya huminto. Mula Espanya po, ang haba po ng habulan namin. Hindi, nakahinto na nga eh. Hindi, Nakahinto na doon. nung hinahabol ko po siya, Oh. dapat po, kung talagang tinong tao siya, biker, dapat po, kasi marami po akong kaibigan biker, wala akong nakilalang biker. Maski ako po, nagbabike po kami na anak ko dati, nung araw na wala pa ako sakit. Pero hindi ho namin inugali yung mampalo o manuntok ng kotse. Kasi alam namin, masama ho yun. Magagalit yung may kotse po. Ang nangyari ho po sa akin, ulitin ko po, yung galit ko, nakita niyo po sa CCTV, pambabatok, pagbunod ng baril, pagkasa. Lahat po yun, iniisip ko yun dahil pasugod po siya sa akin. Aktong susugod po talaga siya sa akin. Siyempre, dala po ng kahinaan ko, may sakit po ako. Ang punto ko lang po doon is, yung takutin siya na huwag sumugod. Huwag niya akong dakmain kasi mapapatay niya ako. Pag bumagsak ko kami, hindi na ako makakatayo kasi galing po ako sa operation. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.